pupuntahan natin, sisilipin natin yung tinatawag nilang Devil's Mountain, no? Papunta tayo doon sa lugar na yon. Pero hihintuan muna natin yung Barangay Murta. Tingnan natin yung kalsada nila. Then tingnan din natin yung mga kalsadang ito, mga dinadaanan natin. What's up mga kamasa? Hi kamasa, I'm just O yan yung mga buo ng grupo, ano po? Lalo po yung mga followers ni Justin, ano? Ano yan? Mga bigatin. Mga followers ko sa TikTok? mga followers ko dyan ha, subscribe. Ugong! Barinig kita sa mukha eh! Isang tiguan. So ito talagang walang overtaking lane talaga ito. O diba, ang ganda na po ng kalsada dito. Ito along ano pa rin po ito, Barangay Magbay. So 2 lanes na po talaga siya sa isang direksyon. Ito po sa parting Magbay, may mga ginagawa ng kalsada. Ano po, mukhang gagawin na rin nilang 2 lanes po itong area na to. So napakaganda project pa nito pag natapos na naman po ito. So ito po parting Barangay Magbay na po ito. So tignan pa po natin yung mga kalsadang papunta doon hanggang makarating tayo ng Devil's Mountain. Eh po, nakikita nyo po yung mga kabataan na mga walang helmet. Yan. Ang galing! Ang galing! Sana po wag tularan. Ano po, binabiolate nila yung Republic Act number 10054 natin, yung helmet law. Sana ma-remind po sana itong mga batang ito. So, napapansin natin, napakarami, no? Napakarami lalo tingit yung bataan nagamit ng helmet. So, bago tayo tuluyang pumunta mga kamasa sa Devil's Mountain, sinadya po muna namin o dinaanan namin ng grupo yung statue ni Captain Murta. Basahin natin yung nakalagay sa istorya niya. Ano po? Babasahin natin. So sabi dito mga kamasa, sa lugar na ito ipinatayo ng Allied Armed Forces ang Colonel John T. Murta Airfield matapos palayain ang bayan ng San Jose noong December 15, 1944. Sa airfield na ito, lumapag ang 2-engine bombers na ginamit ng sandatahang lakas ng Estados Unidos sa pagpapalaya sa ibang bahagi ng Pilipinas mula sa kamay ng Japanese Imperial Army. Si Colonel John T. Murta ang commander ng 310th Bombardment Wing ng US Air Force. So kaya pala ipinatayo ito, pagrespeto at paggalang kay Sir John T. Murta. So ano po, talagang dapat pala nating kilalanin itong si Sir John T. Murta. So sir, thank you. No, kaya pala siguro pinangalan ng Barangay Murta yung lugar na ito dahil kay Sir. So, a few minutes later. Dito tayo ngayon guys sa Tagaytay. sa Sa Tagaytay po tayo ngayon. Ito yung mga lokal ng Tagaytay guys. dito, tapos doon ako. Lokal Tagaytay. Nagbubad pa ng damit sa Tagaytay. yun mga kamasa, sa paglalakbay natin, narating natin yung pinakamagandang view na lugar kung saan nakikita na natin yung Devil's Mountain. So napakagandang area siya, napakalamig din po dito. Makikita natin marami yung mga bumibisita, no? So kung kayo ay gustong mag-relax, napakaganda po nitong area na to. So bisitahin po natin mga kamasa at tangkilikin natin yung mga lugar na magaganda po dito sa Devil's Mountain. So napakaganda po talaga. Ang galing! Ang galing! Mountain. Maganda ang Devil's Mountain, lalo ko nandito ako. A few minutes later. So mga kamasa,
bago natin marating yung Devil's Mountain, may kalsada tayong madadaanan dito na medyo delikado. So iwasan natin yung pag-overtake sa lugar na to kasi dalawang solid yellow line din siya. Ano po, at saka medyo akyatin at medyo zigzag yung lugar. So mag-iingat po tayo, pero delikado yung lugar na to kasi nga masyadong masigsag, ano po, maliko. So, dapat yung mga bibisita sa Devil's Mountain, mag-ingat po dito sa lugar na to kasi pronto po sa mga aksidente, mga banggaan, mga ganun po. Ano po, kaya magbibigayan po ang mga kamasa nating drivers at saka riders sa lugar na to. Pero pagkatapos po nito, yung pababang kalsadang yon, makikita na natin yung view ng Devil's Mountain na napakaganda po talagang bisitahin. At nakikita nga po natin may mga bumibisita rin na mga turista, mga local tourists natin. Ibig kong sabihin talagang napakaganda po dito at napakalamig po ng lugar dahil may magagandang puno, malamig siya. Ayun po, no? So titingnan nyo, talagang delikado yung kalsada. Kaya paalala po ulit mga kamasa, mag-iingat sa lugar na to, sa kalsadang ito. Iwasan ang pag-overtake po dito para at least hindi po tayo disgrasya o mapahamak, magkaroon ng problema. So yung pababang kalsada rin po na yan ay napakadelikado rin po kung titignan ninyo dahil talagang matindi yung likuin niya. Kaya magbibigayan po sa lugar na ito. Ayun na naman mga kamasa, natapos na naman ang maghapon natin at andito po ang inyong ang Kamasa TV, patuloy na magsasabi at magpapaalala sa ating lahat na mag-ingat, lalo tigit sa mga gitong uri ng kalsada dahil prone po ito sa disgrasya. Magbigayan at wag po natin kakainin yung kalsada ng iba. So kung saan po yung inyong right of way, doon lamang po kayo at sundin po natin yung mga pavement markings ng ating lansangan para iwas disgrasya, makapag-save tayo ng buhay. Hanggang sa muling mga biyahe natin mga kamasa, magpapatuloy po ang aming gagawing mga vlog para sa ating mga kababayan dito po sa probinsya ng Occidental Mindoro at sa mga kalapit na probinsya. Marami pong salamat. Pa-like, follow, and share mga kamasa.